Magandang umaga po. Ako po ay masaya dahil nandito po sa inyong harapan ngayon. At ang Kalapan Bible Church po ay hindi po malayo sa akin. Madami po sa inyo ay nakilala ko, kaibigan ko. Si Pastor Romel po, yan. May mga pinagsamahan po kami yan. Sa Bible School po, yun po ang tumayo na tatay sa akin. Yan. Pastor Romel. Kaya yan po ay may puso ng isang ama. Tayo po ay manalangin. Diyos namin Ama, salamat po o Diyos sa pagkakataon na matulungan pinagkakaloob upang kami po ay magkakalit sa salita. Ang pagkilos ng ibulan ng Espiritu o Diyos, ang aming dinadalangin na ikaw ang siyang magturo sa bawat isa, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong kababaang loob, kaisipan, na handang magpasakop sa iyong kalooban at sa kung ano man na nais mo sabihin sa amin sa umaga ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po lahat dito ay mananampalataya. At tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay kanyang iniligtas sa isa pong dakilang layunin. At iyon po ay upang sambahin ang ating Diyos, bigyan siya ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating pong mga buhay. Yun po ang pangunahin. At wala pong iba na higit na tataas pa doon. Ang lahat po ng ating ginagawa sa loob at sa labas ng ating iglesia ay nararapat po na dumadakila sa Diyos, laging paitaas, patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagsamba po natin sa Diyos ay individual, unang-una. Subalit ito din po ay pangmaramihan, pangsama-sama din. Kaya po tuwing araw na linggo, nandito po tayo upang sama-sama sumamba sa Diyos. Kaya po naitayo ang bahay-sambahan na ito, church building na ito ng Kalapan Bible Church, ay upang bigyan po nagkakataon ng mga mananampalataya sa bayan po ng Kalapan upang sama-sama sumamba at magpuri sa Diyos. At iyon po ay isang mabuting bagay. At sa tuwing papasok po tayo dyan sa pintuan na yan, o sa gate dito, o sa gate doon, o sa pintuan doon, lagi tayong may inaasahan. Lagi nating iniisip ano ang gagawing mabuti ng Diyos sa aking buhay ngayon. Tiyak na may gagawin ng Diyos sapagkat siya ay mabuti, siya ay dakila, siya ay makapangyarihan, siya ay sapat sa lahat ng aking pangangailangan. Siguro marahil may mga umaasa ng kagalingan para sa kanyang karamdaman. Meron din namang umaasa ng pagtanggap ng kalakasan kung siya ay nanghihina. Meron din namang umaasa ng kasagutan kung siya ay may makatanungan sa kanyang isip. At siguro ay mayroon din na umaasa siya ng paggabay sa Panginoon para sa kanya pang-araw-araw na pagdidesisyon. Dakila ang Diyos at alam natin na siya dito sa ating mga buhay. Subalit nakapagtaka po at nakakalungkot, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nararanasan natin yung malakas na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. May mga pagkakataon po na bumababa ang ating espiritualidad. May mga pagkakataon na ang pagsama at pabor ng Diyos ay hindi natin maranasan sa ating pong buhay. Nakakapagtaka. Ako naman ay matapat na dumadalo sa gawain ng pananambahan. Ako naman ay laging uma-attend sa mga gawain ng iglesia. Ako naman ay nag-iikapo, ako naman ay nananalangin at marami pang iba. Subalit, ang aking buhay, hindi ko makita ang ganap na pagkilos ng ating Diyos. Ang pabor po at pagsama ng Diyos upang patuloy nating maranasan sa ating buhay ay nararapat po na makaabot tayo sa pamantayan ng Diyos sa pagsama po natin sa Kanya. Maliban po na malugod ang Diyos sa ating mga buhay, hindi po natin mararanasan ang ganap na pagkilos ng Diyos. At may pamantayan po ang Diyos. Hindi po ibig sabihin na magandang pag-aawitan, kanina po napagpala ako sa ating pananambahan. Hindi po ibig sabihin na magandang ating pag-aawitan, hindi po ibig sabihin na tayo nakikinig na kanyang salita, hindi po ibig sabihin na magaling ang nangangaral, hindi po ibig sabihin na tayo ay matapat sa mga gawa ng iglesia, hindi po ibig sabihin nun tayo ay sumasamba na ng matuwid sa harapan ng ating Diyos. Maliban po na sa ating pananambahan ay may tunay tayong damdamin, kaisipan, ng tunay na pagsisisi sa ating pong mga puso.
ang ating pong pagsamba sa Diyos ay kulang. Maliban po na nasa ating kaisipan ang pagtalikod sa ating pong mga nagagawa kasalanan, maliit man, malaki, lihim man o hayag, hindi po makakaabot sa Diyos ang ating pong pagsamba. Yan po ay pamatayan po ng Biblia. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Nais pong ipahiwatig sa atin ng Diyos ngayon pong umaga na ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para po sa ating mga buhay. Ulitin ko po. Ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor para sa ating buhay. Nasa na pong basahin niyo pong susing talata. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para sa ating buhay. Bakit po ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para po sa atin? Una po, dahil nilayo ng Diyos na siya ay dakilain sa kanya pong templo. Ang bahay-sambahan po na ito ng Calapan Bible Church ay nagsisimbolo pong templo para po sa atin. Una po, dahil nilayo ng Diyos, nilayo ng banal na Diyos na siya ay dakilain sa kanya pong templo. Katalata 12. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Ang pagsamba po sa Diyos, bagamat nagdudulot po ng mga mabubuting bagay sa atin, nakakamasa po tayo ng mga pagpapala, ay hindi una para sa atin, hindi para sa Diyos. Ang sabi po doon, paghandugan ng mga alay sa akin, sa Diyos. Sa ESV po, I have heard your prayer and have chosen this place for myself, sa Diyos, as a house of sacrifice. Sino naghahandog? Tayo. Sino nag-aalay? Tayo. Kaya sa ating pong kaisipan, sa ating pong pananambahan, alisin po natin sa ating pong isip, alisin po natin sa ating mga kaisipan ang damdamin na nakatuon sa sarili at tuwing po tayo ay sumasamba at lumalapit, pumapasok dito. Hindi ano ang matatanggap ko sa Diyos, kundi kung ano ang mayahandog ko sa Diyos. Sa lumang tipan niyo ng pamantayan ng Diyos, at kahit sa bagong tipan, ang lahat ng tunay na sumasamba sa Diyos, ang lahat ng tunay na dumadakila sa Diyos, ay laging may inihahandog sa Diyos. Na pagkatapat sa po, una sa lahat ay para sa Diyos, hindi po para sa atin. Maliban po na maisip natin, maliban po na ang ating kaisipan ay patungkol sa Diyos sa pagsamba, hindi po tayo makakalapit ng tama sa Diyos. Kung ang ating paglapit sa Diyos ay nakatuon po sa ating mga sarili, hindi po tayo makasamba ng tama at matuwid sa Diyos. Hindi tayo makakalapit sa Diyos ng tama. At sino po yung Diyos na lalapitan natin? Sino po yung Diyos na ating po pakasasambahin? Wala pong iba kundi ang Diyos na banal. At ang kanya po kabanalan ay hindi po pwedeng sukatin sa pamantayan po ng tao, hindi po kayang pagbatayan ng ating moral upang alamin ang kabanalan ng Diyos sapagkat ang kanyang kabanalan ay perfecto at walang dumis. Holy fear, banal na pagkatakot. Kung tayo lang po ay makakapunta sa Israel ngayon sa panahon po ng lumang tipan kung saan ang Diyos ay physical na nagpapakita yung kanyang kaluwalhatian, yung kaliwanagan, yung apoy at saka yung ulap, magkakaroon sa ating puso ng banal na pagkatakot. Subalit ang Diyos po natin noon at ngayon hindi po nagbabago. Pinagkaiba lang po siguro, hindi niya nilayon na magpakita dito ng malaking ulap o ng apoy na nagbabaga o ng kidlat na nakabibinig. Subalit ang Israel po, sa bawat paglapit nila sa Diyos, sa bawat paglapit nila sa templo, lagi sa kanilang puso may banal na pagkatakot. Nanginginig ang kanilang mga puso sa takot sapagkat alam nila ang kanilang Diyos na lalapitan ay banal. Magbibigay po ako ng ilang mga halimbawa sa Biblia na kung saan
ang Diyos ay nagpapakita ng kabanalan at paano tumutugon ang mga tao, ang mga nilikha, ang mga sitwasyon sa kabanalan na yun. Una po ay ang mga serapin. Sa Isaiah 6:1-3, babasahin ko po. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalakad sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ululan at bawat isa may 6 na pakpak. 2 nakatakip sa mukha at 2 sa buong katawan. At 2 ginagamit sa paglipad. Bakit po nakatakip sa mukha ang kanilang 2 pakpak at 2 sa buong katawan? Verse 3, wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa na ganito, banal, banal, banal si Yahweh ng mga pangyarihan. Ang kanyang kaningningan ay lagarap sa libutan. Isa po yun. Pangalawa po, nung si Usa po ay humawak sa kabanang tipan, siya po ay pinatay ng Diyos. Sa 2 Samuel 6 at 7, nang malapit na sila sa may iikan ni Nako, nakalisod ang mga baka. Para hindi bumagsak ang kabanang tipan, hinawakan ito ni Usa. Nagalit si Yahweh at siya pinarusahan sa ginawang iyon. Noon ding namatay si Usa sa tabi ng kabanang tipan. Sa panahon po nila sa lumang tipan, may tama pong paraan ng pagdadala ng kabanang tipan. Subalit hindi yung ginawa ni Usa. May tunay siyang concern na hindi matumba yung kabanang tipan. Subalit ang kanyang ginawa ay lampas sa pamantayan ng Diyos, hindi sa pamantayan ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ang kabanang tipan at ang galit ng Diyos ang bumalik sa kanya. Mapalad po tayo, nasa panahon po tayo ng biyaya. Hindi gano'n ang pagkakaroon ng Diyos sa atin na kung saan pinapatay tayo. Subalit, nananatili ang katotohanan na ang kabanalan ng Diyos ay pinahalagahan po ng Diyos. Pangatlo po, ang pagparusa ng Diyos dahil sa mga masalangang hindi nagsisi ay matuwid dahil siya ay banal. Ito po ay sa huling panahon sa pahayag. Babasahin ko po. Pahayag 15:3-6. Pahayag 15:3-6. Inaawit nila ang awit ni Moses na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoon Diyos ng kapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O hari ng mga bansa, matuwid na totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatanging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal, lahat ng mga bansa ay lalapit na sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Verse 5, pagkatapos ito ay nakita ko rin bumukas ang sanktuaryo ng tipanan ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Matuwid. Ang kabanalan ng Diyos, ang hustisya ng Diyos, ang nagdidikta upang parusahan ng mga taong hindi kumilala sa Kanya. At ito po ay matuwid, sabi po ng mga anghel. Kung ang kaisipan po natin sa pagsamba, tuwing linggo sa pagpasok po natin dito sa iglesyang ito ng Kalapan Bible Church, kung kaisipan po natin nakatuon sa Diyos at kung alam natin hindi lamang sa ating isip kundi sa ating puso na ang Diyos na nilalapitan natin ay banal, hilikha ito sa ating puso nang ganoon ding hangarin na magpakabanal sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Leviticus 20:26, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Ang pagmamayari ng Diyos sa atin ay humihingi din naman sa atin ng kabanalan sa ating mga buhay. Ang kabanalan ng Diyos ang siyang nagde-demand sa atin ng kabanalan. Ang bawat pagsamba natin dito sa araw na linggo ay selebrasyon lamang ng 6 na araw na pagpapakabanal natin habang tayo ay wala sa iglesia. Ang ating po pananambahan dito sa unang linggo ay nagiging makabuluhan lamang kung sa loob ng 6 na araw mula Lunes hanggang Sabado, ginawa natin na lahat ng ating magagawa upang paluguran ng Diyos sa pamamagitan ng ating personal na mga buhay. Kaya po sabi doon, sa una pong katotohanan, bakit ang tunay na pagsisisi lang ang magpapanubalik ng pabor ng Diyos? Dahil nilayo ng Diyos na siya ay dakilain sa kanya pong templo. Nadadakila po natin siya kung saan na pananambahan na ganito ay may kabanalan tayo sa ating mga buhay na may papakita sa kanya at may nahandog.
Ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng babaw ng Diyos para sa ating mga buhay. Bakit po ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng babaw ng Diyos? Pangalawang katotohanan, dahil nilayo ng Diyos na magdusa tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Ulitin ko po, dahil nilayo ng Diyos na magdusa tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Sa verse 13, maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palagalapin ko sa himbayan ng salot. Ang mga bagay na ito po na sinabi ng Panginoon kay Solomon ay panalangin ni Solomon din. Doon po sa chapter 6, 26 to 28, babasahin ko po sa inyo. Chapter 6, 26 to 28. Nung inihandog po ni Solomon ang templo, ito po ang kanyang panalangin. Nanalangin po siya ng ganito. Sakaling mapilid ang langit at hindi pumatak ang ulan sapagkat nagkasala ang bayan mong Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa iyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan sa pagkakilalang iyon, ang dahilan na iyong pagpaparusa, dinggin mo sila. Patawarin mo ang iyong mga alipin, ang bayan mong Israel. Sa makatwid na sabi ni Solomon, alam niya na magkakasala ang Israel sa hinaharap. Kaya sabi niya, sa paghahandog sa templo, Panginoon, kung sakaling sa hinaharap ay ipinid mo ang langit, magpadala ka ng salot, magpadala ka ng balang upang salantayin ang iyong bayan. Bakit? Dahil sa nagkasala kami sa iyo. Dinggin mo sila kung sila'y magsisisi. Kaya sabi ng Panginoon dito kay Solomon sa ating talatang binasa kanina ni Pastor Romel, sakali maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, magpadala ko ng mga balang at palaganapin ko sa bayan ang aking salot. Ito po ay katugungan lamang sa panalangin ni Solomon. Naku, ang Israel ay tatalikod, sila ay magdurusa. Marami pong mga dahilan upang mawala ang pabor ng Diyos sa ating pong mga buhay, ang kanya pong pagsama. Subalit ang isa po sa mga pangunahing maaaring maging dahilan upang ang pagsama ng Diyos, ang kanyang pabor sa ating buhay, hindi natin maranasan. Isa po sa mga pangunahing dahilan ay wala pong iba kundi ang pananatili sa makasalanang pamumuhay. Pananatili sa makasalanang pamumuhay na kung saan aani tayo ng mga masasamang bagay na nagmumula sa Diyos. Dalawang uri po ng Kristiyanong pamumuhay. Ang una po, banal na pamumuhay. At ang pangalawa, makasalanang pamumuhay. Dito po sa banal na pamumuhay, ay makaranas ka ng mga pag-uusig, makaranas ka ng mga problema dahil ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Dahil naninindigan ka sa tama, maraming galit sa iyo, maraming usig sa iyo. Sabi dito sa kabila naman, kung ikaw ay namumuhay na makasalanan, ang katotohanan naman na siyang uusig sa iyo. Hahabulin ka ng katotohanan at hahabulan ka nito. Ipapakating sa iyo ng Diyos na ginagawa mo ay mali at darating ang mga bagay na hindi mabuti dahil uusig ka ng katotohanan. Dito po sa banal na pamumuhay, maaari na marami kang kaaway, maaari na maraming galit sa iyo dahil naninindigan ka ng tama. Subalit tiyak ang katagumpayan ay pagkakalob sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay namumuhay ng may kabanalan sa Kanya. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo, hindi mo kailangan maghihiganti sa mga umaaway sa iyo. Ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo sapagkat ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Subalit dito po, kung tayo po ay namumuhay ng makasalanan, ang Diyos mismo ang siyang lumalaban sa iyo sa pamamagitan ng kanyang disiplina. At ang disiplinang ito ay kapahayagan ng kanyang pagmamahal sa atin bilang kanyang mga anak. Ang Diyos mismo ang siyang lalaban sa atin. At iyon ay kapahayagan ng kanya pong pag-ibig para po sa ating pong buhay. Hindi po sa itinatakol tayo ng Diyos, kundi tayo dinidisiplina ng Diyos. At dito po sa banal na pamumuhay, kung tayo po namumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos at lagi at tuwin na nagsisisi, may kaligayahan po tayo na tunay sa ating pong mga puso. Sa kabila ng lahat ng problema, lahat ng pag-uusig natin nararanasan, may totoo po tayong kasiyahan sa ating pong mga puso. Kaya po sina Apostol Juan, Apostol Pedro,
Kung sila po ay hinagupit sa pangaral ng salita ng Diyos, dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, pagkatapos na sila yung hagupitin at sila'y palayain, ang sabi nila, purihin si Yahweh. Purihin ng Diyos, sila po ay masaya dahil minarapat ng Diyos na sila ay makihati sa mga paghihirap ng Panginoong Hesus. Subalit dito po, kung tayo po ay namumuhay ng makasalanan, kung tayo po ay namumuhay ng hindi matuwid, wala pong tunay na kasiyahan sa ating mga puso, kundi pulos, dusa at sakit. Nakakabulin po tayo ng mga negatibong damdamin at wala pong bakas ng tunay na kasiyahan sa ating pong mga puso. Ang nakakalungkot po, minsan nagpapatuloy tayo sa ating mga pagkakasala dahil ang Diyos ay hindi nagpipilit ng langit sa ating pong mga buhay. May mga pagkakataon na magpapatuloy tayo sa pagkakasala dahil hindi nagpapadala ng salot at balang ang Diyos sa ating mga buhay. Yun ang akala po natin. Pinapahintulot ng Diyos sa kanyang pong biyaya at kahabagan na sa isang takdang panahon, hindi natin maranasan niya kanyang disiplina, ang kanyang pong pagpalo. Subalit, darating ang Panginoon, ang pagkakataon na ang Diyos ay haharap sa atin at ipapamukha sa atin na mali ang ating ginagawa. Wala pong bagay na lihim sa ating Diyos at wala pong bagay, lalo na ang mga maling bagay na pwede natin panatilihin sa ating buhay na hindi kakatagpuin ng Diyos at harapin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Isa pong halimbawa si Haring David sa kanyang pong nakasana kay Batseba. Siya ay naglalakad sa kanya pong palasyo, sa bubungan. Nakita niya si Batseba, naliligo. Kinuha niya ito, sinipingan, bagamat ito may asawa. Nagbuntis, nagdalang tao si Batseba at upang mapagtakpan yung kanyang kasalanan, pinauwi niya yung asawa niya, si asawa po ni Batseba, si Urias, upang sumiping kay Batseba, sabat hindi siya sumiping, kaya walang choice si David. Ang naisip niya, ipapatay yung asawa ni Batseba upang mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Pagkatapos may papatay, kinuha niya bilang kanyang asawa si Batseba. Maraming kasalanan si David, akala niya lihim. Subalit dumating ang pagkakataon, isinubo ng Diyos propeta Nathan at sinabi sa kanya ang kanyang pagkakasala. Kasama yung hatol. Kung si David po na mahal ng Diyos, kung si David po na isang puso, na isang tao na ang puso ay kasunod ng puso ng Diyos, ay hindi pinaligtas ng Diyos sa kanya pong disiplina, sa kanya pong parusa, napaka-malaki naman po natin sa ating pong mga buhay kung iisipin po natin na ang Diyos ay hindi disiplina sa akin. Na ang Diyos ay hindi harapin ang aking kasalanan. Wala pong bagay na lihim sa ating Diyos. At dahil po tayo ay kanya pong inaaring kanya, tayo po ay nasa kanya pong mga kamay, tayo po ay kanyang mga anak, hindi po tayo makakatakas sa disiplina ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung tayo po ay tuwiran, lantaran, na sumusuway sa kanyang mga utos. Kung tayo po ay nagmamatigas at nananatili sa ating pong mga pagkakasala. At nakatakot pong kumilos ang Diyos. Pwede po niya gawin ang lahat ng bagay upang ipakita sa atin na tayo po ay nagkakasala. Sa kaso po ni Jonah, maganda dito po ay kwento sa lumang tipan, para sabihin natin hindi mangyayari sa atin, subalit masaklap po. Inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta sa Ninive upang mangaral doon. Kaliwa sa kanyang daan na pinuntahan, pumunta siya ng Tarsis. Ang ginawa ng Diyos, pinalulun sa isang malaking isda. Masaklap, masakit, at siya ay nanabuhay doon ng 3 araw, 3 gabi sa loob ng tiyan ng malaking isda. Pagkaluwa, naroon siya sa Ninive. Ang mga masamang bagay po na nangyayari sa atin, ang layunin po ng Diyos ay ibalik tayo sa kanya pong kalooban. Kung paano ibinalik po ng Diyos si Jonah sa pamamagitan ng masakit na pangyayari na yun patungo sa kanya pong kalooban. Sabi po doon sa Bagong Tipan, ang pagdidisiplina po ng Diyos bilang Ama sa atin, Hebrew 12:5-12. Ang sabi po doon, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak.
Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilala kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito ginagalang namin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Ang pagtutuwid ng Diyos, babasahin ko po sa verse 12. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ay maging banal. Yun po yung dahilan ko ba tayo itinutuwid ng Diyos upang kabanalin ang ating mga buhay. Ang mga devotion ko po noong pong mga nakalipas ay kronika sa aklat ng mga kronika. Si Manase po ay isa sa mga ang pinakamasamang hari ng Juda na kung saan dahil sa kanyang kasamaan ang buong Huda ay nakikayat niya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at dahil doon sila po pinatapon. At nung siya po ay nasa bansa na yun na kumukupkub sa kanila, siya po ay nananalig at nagsisi. Kung hindi po siya nakaranas ng sakit ng kalooban, kung hindi po niya nakita kung papaano nilusog ng kaaway ang Huda at sila'y naparusahan, kung hindi pa ho niya naranasan ang lubos na mahirapan at masaktan, hindi po siya magsisisi. Kaya wag po natin hintayin na lumapat ang malaking kamay ng Diyos sa ating pong mga buhay at tayo ay paluin pa bago po tayo tumalikod sa ating pong mga pagkakasala. Ang pinakamadali pong paraan upang saktan ng sarili ay ang magkasala. At ang pinakamadaling paraan upang parusahan ng sarili ay ang manatili sa pagkakasala. Ulitin ko po. Ang pinakamadaling paraan upang saktan ang sarili ay ang magkasala. At ang pinakamadaling paraan upang parusahan ng sarili ay ang manatili sa pagkakasala. Kaya po tayo maging manhid kung tayo po sa ibang pagkakataon ay tinutuwid po o pinapalo po ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi lamang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para sa ating buhay. Bakit po ang tunay na pagsisisi lamang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para po sa atin? Pangatlo pong katotohanan, dahil nilayo ng Diyos na kabanalan lamang ang maging susi sa kanyang pagsama. Ulitin ko po. Dahil nilayo ng Diyos na ang kabanalan lamang ang maging susi sa kanyang pong pagsama. Verse 14. Ngunit, sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at kalikdan ang kanilang mga pakasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Magpakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos, at talikdan ang mga pagkakasala. Hiwalay po sa kabanalan ang presensya po. Kung wala po ang kabanalan, ang presensya po ng Diyos ay mawawala po sa ating pong mga buhay. Hindi po siya pwedeng pagsamahin. Ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay at ang ating pagiging matigas at pananatili sa kasalanan, hindi po siya pwedeng pagsamahin. Ang sabi po doon sa Isaiah 59 verse 2, ang sala mo ang nagiging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Ang kasalanan po ang pangunahing dahilan ng paglalayo natin sa Diyos. Bagamat hindi napuputol ang relasyon, Ama-anak, Panginoon lingkod, hindi napuputol, subalit nagkakaroon ng pagitan, nagkakaroon ng dindig, at nagkakaroon ng paglayo. At ang ating pong mga dalangin na hindi napapahinggan ng Diyos at nawawalan po ng buong lahat po ng ating pong mga pagpapagal po sa Kanya. At ang kabanalan po at ang tunay na pagsisisi ay hindi po mapapaghiwalay. Kung wala po ang tunay na pagsisisi sa ating pong mga buhay, mawawala po ang kabanalan. At kung tayo po ay magpupursige para sa kabanalan, tiyak na susunod ang tunay na pagsisisi sa ating pong mga buhay. Iyan po ay hindi po mapapaghiwalay.
Ano po ba ang kahulugan ng tunay na pagsisisi? Ito po ay hindi lamang nangangahulugan ng bighati, ng pagtangis, baka ito po ay kasama. Ayon po doon sa International Standard Bible Encyclopedia, sa lumang tipan, ano po ang kahulugan ng pagsisisi o repentance? Ang una po ay to groan, lament. Yun nga po, pagtangis, panaghoy. Subat hindi po na natatapos doon. Ang pangalawa po ay to turn, pagtalikod sa kasamaan at pagharap, pagyakap sa katwiran. Sa bagong tipan naman po, ang una po kahulugan nito ay to change the mind. Pagbabago ng isip, pagbabago ng mga damdamin, pagbabago ng saloobin, pagbabago ng desisyon, pagbabago ng pananalita, pagbabago ng pamumuhay, pagbabago ng isip. Ang dating ayaw, gugustuhin, ang dating gusto ay aayawan. Pangalawa pong kahulugan sa New Testament ng repentance, to turn upon, pag-iwan sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Hindi po maaari na humarap tayo sa Diyos na hindi po natin iniiwan ang kasalanan. Magkasalungat po sila. Kung nandito po kabanalan ng Diyos at nandito po kasalanan, kung ako ay nakarap dito sa kasalanan, ang aking likod nasa Panginoon. At kung ako po ay nakarap sa kabanalan ng Diyos, ang aking likod po nandun sa kasalanan. Hindi po pwedeng hatiin na sarili at sabay sa dalawa pong panig. Imposible po. Hindi po masama ang pagtangis sa ating mga kasalanan, mabuti po iyon. Subalit hindi po ito sapat na katibayan ng pagsisisi. Maaari po na ako ay umatid ng EGR, Encounter God Retreat, at ako ay lumuha ng lumuha. Isulat yung mga kainaan ko sa papel, isunog, ipanalangin ng pastor, ipag-pray ako, ilay hands. Overnight, umiyak ko ng umiyak, subalit pagkalipas na 1 buwan o 2 buwan, bumalik sa pagkakasala. Hindi po nakikita na tunay na pagsisisi. Unawa ko po na mahirap pong talikuran ng mga pagkakasala. Subalit ang pamantayan po ng Biblia patungkol sa tunay na pagsisisi ay mabigat. Lubos na pagtalikod sa ating pong pagkakasala. Ang pagtangis ay mabuting bagay, subalit hindi sapat na katibayan ng pagsisisi. Subalit lahat po ng pagsisisi kadalasan ay nagsisimula po sa pagtangis. Kung tayo po hindi po natin nagagawang tumangis sa loob man lang kahit po 1 linggo, hindi po natin nagagawang tumangis sa ating pong mga nagagawang pagkakamali, baka po tumitigas na po ang puso natin. Baka po tumitigas na po ang puso natin. Ano po ang tunay na sapatan ng tunay na papakumbaba at paghahanap sa Diyos? Dahil sabi po doon sa pususin talata na narito po sa unahan, 2 Corinthians 7:14, humble themselves and pray and seek my face. Ano po ang sapatan nun? Na pagpapakababa at paghanap sa mukha ng Diyos. Ano po ang sapatan? Ang sapatan po ba ay ang pananalangin natin? Ang sapatan po ba ay ating pagluhod? Kahit po sa ating tahanan o dito sa iglesia. Ang sukatan po ba ay pagtaas ng ating mga kamay? Katuwing tayo po umawit sa Panginoon. Ang sukatan po ba ay ating pagluha? Ang sukatan po, kung tunay ang ating pagpapakababa at tunay ang ating paghanap sa Diyos, ang sukatan po ay walang iba kundi ang tunay na pagtalikod sa ating mga kasalanan o tunay na pagsisisi. Yun po ang sukatan ng tunay na kababaang loob at tunay na paghanap sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para po sa ating buhay. Tatlo pong katotohanan dahil nilayo po ng Diyos na siya ay dakilain sa kanya pong templo dito po at nangangahulugan po nun, nasakop nun ang lahat ng araw sa ating buhay, hindi lamang po araw ng linggo. Pangalawa po, nilayo ng Diyos na tayo magdusa dahil sa ating pong mga pagkakasala. Pangatlo po ay dahil nilayo po ng Diyos na kabalan lamang ang maging susi para po sa kanya pagsama. Bibigyan ko po kayo ng dalawang pagpipilian kung paano po tatapusin ang mensahe na ito sa atin po ngayong umaga. Dalawang pagpipilian po. Una po, manatili po na tayo ay abala at busy. Manatili po na tayo ay matapat sa mga gawain ng iglesia. Manatili po na tayo nagpapasakop. Halimbawa po kay Pastor Romel, ganito, ganyan, may gagawin tayo ganito, ganyan, attend. Commit, gawa. Subalit ang ating personal na buhay sa harapan ng Diyos na hindi nakikita ng kapatiran, ay hindi naman natin pinapakailaman at hindi natin binabago. Madali pong magsuot ng maskara pag nasa iglesia ay banal.
Pag nasa iglesia ay mabuti, pag nasa iglesia ay kapuhi-puhi. Subalit, tingnan mo ang taong yun nang hiwalay sa presensya ng kapatiran. Maaaring sa tahanan o sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng kapatiran, makikita mo ang tunay na siya. Sige po, pwede po tayo maging abala. Pwede po tayo gumawa ng mga bagay. Mag-evangelism pa tayo, Bible study, gumawa pa tayo ng madaming cell group, paramihin natin ng mga Sunday school at mga programa pa. Subalit huwag natin pakailaman ang tagong bahagi ng ating buhay na ang Diyos at ikaw lamang ang nakakaalam. Kaya, ang pagsamba po natin sa Diyos ay wala pong kahulugan. Isaiah 66, 1-3, ito po batayan po doon. Nangusap po ang Diyos dito. Ito ang salita ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tungtungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahan at pahingahang dako? Sa lahat ng mga bagay ang may likha ay ako. Ako ang may-ari ng lahat na ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob sa aking salita. Siya ay may takot. Kung mabasahin natin yung buong chapter ng Isaiah 66, ang kahulugan po nun na may takot sa salita ng Diyos ay tumatalima sa kanyang salita at sumusunod. Iniiwan ng kasalanan at nagpapakatuwid, nagpapakabanal. Babasahin ko po yung verse 3, ito po yung mabigat. Sinusunod ng tao balang maibigan para sa kanila. Sinusunod ng tao balang maibigan para sa kanila ay pareho lang. Ang handog na toro o kaya tao, ibig sabihin ng handog na toro ay handog na pagsamba sa Diyos o kaya ay handog na tao. Ito po yung positive, ito po yung negative. Handog na kordero o patay na aso. Handog na butil o dugo ng baboy. Pagsusunog ng kamanyang o pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Kagalakan nila ang maling pagsamba. Ang ibig po sabihin ng Diyos, kung mali po ang ating pagsamba, lahat po ng ating inihahain sa Diyos, ang katumbas po sa paningin ng Diyos ay kasalanan. Yung po ang pamantayan ng Biblia, Isaiah 66 verses 1-3. Ano man po na inihandog natin sa Diyos, ang Israel po tinutukoy niya dito sa panahon na ito. Nanggagod sila ng toro, subalit ang paningin ng Diyos doon, dugo ng baboy. Ang paningin ng Diyos doon, patay na tao. Kabumari sa harapan po ng Diyos. Ang maling pagsamba. Kaya po ang tunay na pagsamba, laging mayroong banal na pagkatakot sa ating mga puso. At ang banal na pagkatakot ay makita sa pamamagitan ng hangarin na sumunod sa kanya pong salita. Yun po yung una pagpipilian. Ang pangalawa po pagpipilian, una po sa lahat, bago po natin lubos na pinagpapagalan ng mga bagay sa iglesia na mabuting bagay, ang pinakamalaki po na ating ginagawa sa ating buhay ay ituwid ang ating relasyon sa harapan ng Diyos. Ituwid ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Na kung saan, mas malaking oras ang ating ginugugol, mas malaking enerhiya ang ating ginugugol, mas madaming sikap ang ating ginugugol upang ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun po yung pangalawa. Susunod na lamang po yung ating pong mga ginagawang ministeryo. Susunod na lamang yung ating pong mga ginagawang paglilingkod. Ang sabi po doon, ano po yung bunga kung ganun po yung gagawin? Ang sabi po doon, 2 Chronicles 7, 15 and 16, diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hindi ba ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi dito ang aking pangalan? Pangalagaan ko at pakamamahalin ng buhok na ito magpakailanman. Verse 15 sa ESV po, translation, Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. Natuwa po ako doon. Sa footnote sa ibaba. Sabi po doon, pagkatapos ng tunay na pagsisisi sa verse 14, sa verse 15, handa nang makinig ang Diyos sa ating mga dalangin pagkatapos na magawa natin ang tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos. Magiging mas mabilis ang pag-usad ng mga pangitayan ng iglesia. Ano man po ang pangat ng iglesia ito, ano man po ang inyong pinapanalangin, ang bilis. Dahil maluwag ang transaksyon, hindi po nahadlangan ng kasalanan.
Makaranasan po natin muli. Sabi doon, ibabalik ko sila sa nalang lupain, pasasabihin ko sila muli. Ibig sabihin, ang proteksyon ng Panginoon, ang kanyang po pag-iingat, ang kanyang po pagkilos ay manunumbalik sa ating mga buhay pagkatapos po ng pagsisisi. Marami pong pangako ang salita ng Diyos. Nakatanggap po kami sa text message dati. Sa Biblia po may 365 promises ang Diyos. 365 promises. Sapat sa bawat araw. Ang araw po ay 365 and 1/4. Ang pangako ng Diyos ay 365. Ayun. Sapat po sa bawat araw ng isang buong taon. Totoo po na ang Diyos ay tapat kahit tayo po ay hindi po nagtatapat. Subalit, ang kanya po pagsama ay nalilimitahan. Gaano man po kadami ang mga pangako ng Diyos sa Biblia, gaano po kagandang pakinggan ang mga sinasabi po ng mga nagme-mensahe. Yung mga pangako, yung mga milagro, yung mga himala na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, kaligtasan ng buong pamilya, pababayaran natin ang ating mga utang, kagalingan sa ating mga karamdaman, pagulad ng gawain ng salita ng Diyos, napakaganda. Subalit, hindi po natin mararanasan ng lahat ng ito kung ang buhay po natin, hindi po natin tinutuwid sa harapan po ng Diyos. Kaya ang mensahe po ng Diyos sa atin sa umahan ito ay paalala po. Kung sakaling dumating po sa panahon na ang pagsama at pabor ng Diyos sa ating mga buhay hindi natin maranasan, magtanong po tayo sa ating sarili, magtanong po tayo sa ating Panginoon. Panginoon, mayroon ka bang binibil sa aking buhay na hindi ko hinaharapan, hindi ko sinasayos sa inyong harapan? Kasi po, ang masakit po noon, nagsisika po ang ating pastor at ang iba pong manggagawa, nagsisikap naman po lahat para po lakbayin ang tunguhin ng Kalapan Bible Church. Subalit, apektado po kasi po ang kasalanan po ay may epekto po sa paligid. Kung ikaw ay sumusunod na may kabanalan sa laban ng Diyos, napagpagpala na sa paligid mo. Subalit, ikaw ay namuman na makasalanan, naapektuhan mo rin yung nasa paligid. Lagi po namin napapag-usapan sa worship team, doon po yun sa aming church sa GIL. Kapag sa mga musicians po ay meron pong isa na may sabit sa puso, ramdam ng worship leader. Ang bigat dalhin ng church sa pagsamba dahil yung isa po ay may sabit sa puso. Ibig sabihin, apektado po ang kabuuan. Kahit po yung worship leader ay malinis, tama sa harapan ng Diyos, pag po hindi po naalagaan po yung isa at isa po ay namumuhay po sa kasalanan, ramdam po yung worship leader at mabigat dalhin sa pagsamba po ng church. Yun po, halimbawa po yun. Yun po isa amin po ang church. Layunin po ng mensaheng ito na kumbinsihin po ang bawat isa na tunay na pagsisisi lamang bilang isang katangian ng tunay na pagsamba ang papanumbalik ng pabor sa ating po mga buhay. Tayo po ay manalangin sa ating pong mga kaupuan. Panginoon namin Diyos, nagpupuri po kami nagpapasalamat sa lahat ng mabubuti mo ng bagay na ginawa po sa iglesia ito ng Kalapan Bible Church. Nakita po namin kung paano ikaw ay naging matapat sa loob ng maraming taon dito sa iglesia ito. Marami kang kaluluwang iniligtas, marami kang kaluluwang inipo, marami kang gawain na pinagtibay, Panginoon. Panginoon, kung mayroon man po sa amin ang wala pong interes, nabubuhin ang ating buhay o nananatili sa isang kasalanan na hindi po na napagtagumpayan, patawarin mo kami, O Diyos. Biyayaan mo kami, kahabagan mo kami para mapagtagumpayan namin ito. Bigyan mo kami ng bagong puso na ang hangad ay kadalisayan sa iyong harapan, sapagkat alam po namin, O Diyos, kung kami mabubuhay na tinatakot ng kasalanan sa aming mga buhay, ang pabor at pagsama mo sa aming mga buhay bilang individual at bilang sama-sama bilang isang iglesia ay mararanasan namin. Kaya salamat, O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Nalimutan ko lang po, isa pong paglilinaw, nalimutan ko pong banggitin. Hindi ko po sinasabi na kailangan maging perfecto tayo sa pagpunta po natin sa bahay-sambahan tuwing araw po na linggo. Alam po ng Diyos na magkakasala tayo at yun po ay nasa salita ng Diyos. Ang sabi nga po doon, babasahin ko po 1 John 1:8 to 10. 1 John 1:8 to 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ibig sabihin, alam po ng Diyos na talagang magkakasala tayo.
Ang nais po ng Diyos, ang hinahanap niya sa atin, meron tayong pagsusumikap na iwanan at talikdan ang ating mga pagkakasala. At sa ating puso ay nagsusumikap tayo na iwan ang ating mga pagkakasala. Hindi po hinihiling ng Diyos maging perfecto tayo. Imposible po yun. Sa langit po tayo maging perfecto. Dito po tayo mananatili na nagkakasala sa batang nais ng Diyos. Ginagawa natin ang lahat upang naliburan ang kasalanan. Tumihin po ang Panginoon.